Antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, mga benepisyaryo ng DOLE Integrated Livelihood Program sa Rehiyon 1 nasa mahigit 16,000 na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Manlapo ng gimapo sa administrasyon ng Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. hanggang Hulyo 2024 imabot lang 16,733 ya benepisyaryo so naiddan niya tulong ya Department of Labor and Employment o DOLE Integrated Livelihood Program o DILP dyan Rehiyon 1 sa DILP o dinong kabuhayan program na DOLE at sa kaya programa ya sa gitmato at mangitar ya inklusibon pa na maaligwasa para saray mailap bilay ya malabaya mangipaalagay ya negosyo. Diyan saray nibit lang benepisyaryo at Rehiyon 1 sa DOLE Region 1 so akapangitar lay dagop ya 196 milyong piso ya tulong dyan pa na maglaya nibit lang programa sa individual o asosasyon ya walay negosyo da at nayarin benepisyaryo ya nibit lang programa. Base Department Order number 239 ya DOLE sa DILP at available para formation o sara may malabaya mangigapoy negosyo, enhancement o panamaaligwas ya negosyo, tana restoration o dunyo pangipaw will at sari negosyo ya apektado'y kalamidad. Manlalapod dyan RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. PMA entrance exam gaganapin sa Bontoc ngayong weekend. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Maangay ti Philippine Military Academy wenno PMA entrance examination intun September 21 to 22 iti Mountain Province State University ditoy Bontoc. Sigon ken ni PMA entrance examination proctor team head Captain Hazel Ann Pascual akseptaran dadagiti walk-in applicants intun September 21 ken 22 mangrugi iti alas 6 inggan alas 10 ti agsapa tapno maka-exam da iti malam. Karaman iti qualifications for admission ket agtawan 17 to 22 years old ken 5 feet agpangato iti katayad da. Mabalin nga ag-exam ditoy dagiti grades 11 ken 12 ken kolehiyo nga adaan iti 85% general weighted average. Adan tinasrok 6 apulo nga aplikante ti sigurado nga ag-exam bayat nga madama ti validation tinasrok 2 gasutpay nga aplikante. Sigon ken ni Pascual nalaksir iti libre nga panag-adal sigurado pay nga addanto trabaho nga gururay kadagiti agturpos iti PMA. Narpos na Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Lokal na pamahalaan ng Angono tumanggap ng karagdagang rescue vehicle mula sa pamahalaang panlalawigan ng Rizal. Ang detalye ng balitang ito mula kay Joshua Miguel Suarez. Tumanggap ng karagdagang rescue vehicle ang pamahalaang bayan ng Angono Rizal mula sa Rizal Provincial Government Kamakalawa bilang patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan sa mga inisyatiba ng bayan ng Angono para sa kaligtasan at kahandaan ng LGU sa panahon ng sakuna. Ayon sa opisyal na pahayag ng Angono Public Information Office, magagamit ang bagong rescue vehicle sa iba't ibang operasyon ng lokal na pamahalaan tulad ng pagresponde sa kalamidad at iba pang pangangailangan ng bayan maging sa pagresponde sa medical emergencies.
Samantala, tumanggap din ang patient transport vehicle nitong nakaraang Setyembre Agis ang bayan ng Angono mula naman sa Philippine Charity Sweepstakes Office at sa Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa isinagawang distribution ng 129 na PCSO ambulances sa ilang piling local government units sa bansa na ginanap sa Quirino Grandstand. Layunin ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCSO na palakasin ang medical response capabilities ng mga LGU sa pamamagitan ng pamamahagi ng patient transport vehicles, Type 2 Advanced Life Support Ambulances at C-Ambulances na mahalaga naman sa mabilis na transportasyon ng mga pasyente sa mga ospital, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua. Yan ang ulat mula sa Lucena. Dumako naman tayo sa Palawan. AFP reservists, malaki ang naitutulong tuwing panahon ng kalamidad sa lalawigan ng Palawan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat. Importante ang ibubuhati ang mga reservists ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa timpo ang bagyo disaster liban pa sa andarang parte sa timpo gera. Sigon kay Colonel Eugene Abua, Commanding Officer ang 4th Air Force Reserve Center o ARCEN sa Palawan nga agagadingan ang regular force ang mga reservists sa pagtabang sa mga naibong biktima iyang sari-saring klaseng mga disgrasya o disaster sa lalawigan. Kumpirma pa yung opisyal nga agarabot sa 80% iyang kabuang AFP ang rake ang reserve force kumpara sa regular force nga 20% lamang. Makuna sa Palawan agapalo ron sa 5,000 mga reserve force ng Philippine Air Force o PAF padayon nga natatabo ang pag-insayo digi ang interong Armed Forces Reserve Force o AFRC. Nagapadayon ng AFP maski ang 4th ARCEN sa pagresibi ang mga nagliliyag nga maging reservist ing papakigampang nga magpakon sa andang opisina agad mailaman ang mga kaministerang reksitos para maging takis nga AFP reservist. Alindigi sa siyudad ang Puerto Princesa sa Palawan, Guri Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. 6 na multipurpose buildings tinayo ng Department of Public Works and Highways, Samar, 1st District Engineering Office sa Tarangnan, Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Matotal sa 6 nga multi-purpose buildings ang natapos tindugon sa Department of Public Works and Highways, DPWH, Samar 1st District Engineering Office sa munisipyo sa Tarangnan, probinsya San Samar. Maabot sa 17.4 million pesos ang kabugusan nga kantidad sa nasabi nga MPBs nga kundiin ginpondohan ini sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA Fiscal Year 2024. Magsiserbeyan ini nga MPBs como covered court sa 6 nga barangay sa Tarangnan nga mao ang masunod: Barangay Gallego, Mancares, Bahay, San Vicente, ngan Baras. Sumala sa DPWH Samar 1st, parte sa scope of work sa tanan nga struktura, ang roofing, concrete benches, painting ug light fixtures. Pwede liwat gamiton ng MPB sa mga eskwelahan nga adton sa nasabi nga mga barangay para sa pagbuhat sa aktibidad nga nanginginahanglan sa mas haluag nga lugar. Tikang Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Walk with my paw friend, isinagawa sa lungsod ng Bislig. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya.
Isip kabahin sa 24th Charter Day celebration sa siyudad sa Bislig, nagmalapuson nga napahigayon sa City Veterinary Services Office ang Walk with My Paw Friend. Gipahigayon kini dito sa Herculano Basanyes Boulevard, kundi ubay-ubay nga mga fur parents o ilang mga binuhing hayop ang may partisipar. Gipangunahan ang mga aktibidad ni Jose Candia, ang Executive Assistant 4 nga mo'y nagrepresentar ni City Mayor Florencio Garay. Nasairan nga tumong sa mga kalihukan, mao ang pag-promote sa maayong panglawas alang sa mga pet animals, ingon man community bonding alang sa mga pet owners ug sa nang naglangkob sa Bislig Pet Loving Community. Gihatagan usab niini og importansya ang kaminungdanon sa responsible pet ownership. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Sulu handang tumugon tuwing panahon ng sakuna. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Alisto hapagasambag yung mga tao na Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mabut na pa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa uno na aramala magadjatuha duwing bagi sinalupa sug. Naasabot ni Jul Kipli Ahijuna Jr., Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer in pagatukbal pilak tatabangan, dayon kan Governor Abdul Sacortan ang mga biktim sinasunog, sinakalabay adlaw yaon ha Sitio Tanjung Barangay Kadjatian Indanan Sulu. Habay tay Ahijun hang putag unum kabayan inasunog, salta maputi sa pang putag walo kamataan in kaya sunugan. Samantara aon isab kaya suy matopopis sila lawi Ahijun ha Barangay Dalit Talipaw, biktim isab sinamang itimpo sinahula. Banga tumtumol sinakano yaon piaon sinday nga Office of Civil Defense sa Bangsamoro Autonomous Region in back-to-back training, hal Emergency Operations Center training course, iban sin community-based training, hamagsud kakanapan, iningat kapandayan sin mga responder, iban sin mga partner stakeholder, aming magasasambag hawak to sina aramhala. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Pangil Bay Bridge, opisyal na magbubukas sa Setyembre 27. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Opisyal nga ablihan sa sunod simana o ika-27 karong bulan sa Septembre 2024 ang Panguil Bay Bridge kini sumala sa pinakabagong update gikan sa Provincial Government of Lanao del Norte. Ang maong tulay mao'y pinakataas na tulay sa tibok Mindanao nga adunay 3.169 ka mga kilometro nga nagduktong sa probinsya sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte. Opisyal nga pagbuhato ng inaugurasyon sa umaabot nga simana uban sa laing-laing mga opisyal sa mga ahensya sa gobyerno. Malipayong ng mga residente gikan sa duha ka probinsya kay kini magpaspas sa pagbiyahe ngadto sa ilang destinasyon nga sa una nagkinahanglan og daghang oras sa pagbiyahe. Sa pag-abli sa tulay, maabot lamang og mga 10 ka minuto ang biyahe og siguradong makadangkat ka sa probinsya. Samtang gilauman sa mga residente sa mga kasikbit nga probinsya ang pag-abli sa maong tulay. Labi na sa mga mahiligo magbiyahe o mag-travel sa laing-laing lugar. Mag-expect na daghang mga tawo moadto aron masaksihan ang unang adlaw sa pag-abli sa Panguil Bay Bridge. Mula sa RP1 Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.